Hi all! Let's talk about spatial nouns or kongganmyeongsa. So from the word spatial or space, mo ni sila ang magtudlo nimo asa nakalocate ang isa ka butang. If sa English pa, mo ni sila ang location preposition. Pero kay bulok mo sa tag-English, di na mahisgot ana in English. Let's talk about the Korean spatial nouns. So these are some of the spatial nouns or kongganmyeongsa. First one is, basahan daw ninyo, up. Up means front or ang nasa atubangan. Next is, basaha, dwi or back, meaning nasa likod. Next, basaha, wi. Wi or top or on, basta tanan nga nasa ibabaw. Nasa ibabaw ha. Next, basahan ninyo, kani or kani. So, are or meet. Same na silang duha, and it means under or down or bottom, basta naa sa ubos. Next is, basahin ninyo, an or inside or nasa sulod. Next, basaha, pak, outside or nasa gawas. Next, kaunde, meaning middle. The next is kaning sai or in between. So, kani silang duha is similar ni sila pare-pareha, pero lahi ihang paggamit. So, if maghisgot ka og naara bitaw siya sa tunga, so meaning ni ballpen nasa tunga, middle ra, so ang gamiton nimo is kaunde. Pero if ang ballpen is gitung-an bitaw siya duha ka butang, so ang gamiton nimo is sai. Gets ninyo ang difference? And also, sai is used if maghisgot kag range bitaw sa time, like mayong kag in between 1 p.m. to 2 p.m. mo nim gamiton sai, or sai as in relationships between two people, sai sa na siya, pero focus ra ta sa spatial nouns nga paggamitan ni. So next is yup or beside, meaning kilid. So either na siya sa right side or left side. So if dili ka sure og asa nga side, mingon ra kag yup. So natay specific diri nga right side, which is, basa daw, 오른쪽. So, 오른쪽 is right side. Then next, ang left side is 왼쪽. So, right side, 오른쪽, 왼쪽, left side. If dili ka sure which side, you use yup. Now, let's talk about ways to create a Korean sentence using spatial nouns. So, mo ni siya ang some ha. So, naigapoy ways nga unsaon pag-insert sa spatial nouns, pero mo ni ang usual nga ginagamit nako specifically. So, first way is mauna ang noun or ang location, space, then spatial nouns plus location particle, meaning plus, meaning gatapo ni silang duha, then space na pod, verb. Mo ni siya ang first nga way. If niyo mo, kasabot waj, unsay noun? Unsaon ni siya? So for example, if magamatag Bisaya nga sentence. Example nga sentence, Bisaya sentence using this way. So butang na to, naa sa ilawom sa lamisa. So unsa may noun ani or location? Ang lamisa, sa lamisa. Nya ang spatial noun niya ug ang location particle is sa ilawom. Then ang verb niya is naa. So mo ni siya if i-compare nato siya sa Bisaya nga sentence. If i-Korean nato siya, so butang nato ang first, di ba mo ni siya ang butang nato ang noun. Lamisa ang noun. Then ang spatial nouns ug location particle kaning sa ilawom. Then kaning verb is naa. So, i-try na to ni o create into Korean using this. So, first is noun or location, which is lamisa. In Korean, lamisa is cheksang. So, miyong ka, cheksang. Cheksang. Muna siya ang first. Spatial nouns plus location particle, which is sa ilawom. So, unsa man ang ilawom? Below. Unsa man ang below in Korean? Remember pa mo, screenshot mo gani ha? It's are. So, are or meet, same na siya. So, gamito na to ang are. Are. Unya, ningon man siya plus location particle. Unsa man tong location particle? If wala mo kahibaw unsa ang location particle, kinahanglan mo mobalik dito sa video nako about location particle. Ako ra siyang i-comment ang link. Location particles are either or eso. So, karon ang gamito na to ani nga sentence kay So, cheksang, 아래에 naa. So, sa may Korean og naa, 있어요.
So, mo siya ang first nga paggama sa sentence sa using spatial nouns. Mungutana mo, Waj, nganong verb man ang naa? In Korean sentence, guys, ang isoyo is giconsidered siya as verb. Ayaw na ninyo hunaw na basta ug mahisgutin itag isoyo, himuan na siyang verb. Gets? The second way to create a Korean sentence if i-insert nimo ang spatial nouns is kani siya, mo ni siyang sequence. Subject, then space, noun, location, then space, spatial noun, plus location particle, then space, verb. So, sa number 1, gipunan na siya sa atubangan og subject. Based sa ato ang Bisaya nga sentence ganiha nga, naa sa ilawom sa lamisa, so butangan na to siya og subject. Mag-answer siya sa question nga, unsay naa sa ilawom sa lamisa? So, ibutang na to, ballpen. So, ang ballpen, naa sa ilawom sa lamisa. So, naa na tay subject, which is ang ballpen. Then, ang noun or location, naka-remember pa mo, wala na, lamisa. Then, ang spatial noun plus location particle is sa ilawom. Then, verb is naa. So, saan man nato ni siya pag-create into a Korean sentence using this sequence. So, mingon ta, ang subject, unsa kanang subject, ballpen. So, ballpen in Korean is pen. So, kay ningon man tag subject, so mugamit ta sa particle nga i or ga. And if wala mo kaybaw sa subject particle, kinahanglan gyapon mo balik adto nga video, guys. Pero kay niabot naman mo dire, meaning kaybaw na mo unsa tong unsa tong subject particle. So, pen, i. Penny, noun or location. Sa tong noun or location, lamisa, checksang. Then, spatial nouns or plus location particle which is sa ilawom. So, sa itong ilawom, are. O, gamito na to tong isa nga ilawom na lang be. Instead of are, gamito na to tong meet. So, meet. Then, ang location particle is e. So, mite. Then, verb nga naa which is isoyo. So, may mo siyang penny. Checksang 밑에 있어요. Third way or ang last nga sequence nga itong isgutan is kani siya. First is noun or location. So, mauna na pod ang noun or location. Then, sundan siya og spatial noun plus location particle. Then, ana pa moabot ang subject. Then, after na is verb. So, dili dyo siya pasabot nga kay subject siya, permi siya mabutang sa atubangan, guys. So, nagyapoy possibility nga ang subject is mabutang siya sa tunga. Pero, ang pinaka always yun mahitabo is ang verb yun na agyon na sa kinalasan. So, kanilang gyapon nga example atong gamiton kay total na appeal naman siya tanan nga mga words. So, kaning ang ballpen na sa ilawom sa lamisa, so, man nimo siya pag gama into Korean sentence using this sequence. Sige daw be, i-post ninyo ang video, then gama daw ni. Guide ni ninyo. Tang natong manamo kay nag-post naman mo. So first is noun or location. Unsa ganitong noun or location na to ani nga sentence? Ang lamisa. Very good. So checksang, then spatial noun plus location particle which is yes, sa ilawom or mite. Then next is subject which is ang ballpen or penny. Then last, verb or 있어요. So, mahimo siyang 책상 밑에 penny 있어요. So, if Bisayaon na to ning penny 책상 밑에 있어요, ang ballpen naa sa ilawom sa lamisa. If kani ikaduha, naa sa ilawom sa lamisa ang ballpen. Same ra gyapon ang thought, guys. Kalain-lain lang siya way unsaon paggama sa sentence. Pero same ra gyud siya meaning. So always take note, guys, nga first is ang verb na naagid na sa kinalasan sa tanan nga sentences. Then ang next nga importante nga take note ninyo if mag-insert mo spatial nouns sa sentence, ang noun gyud mauna-una, noun or ang location, then spatial nouns. Kabantay mo, niyon siya, checksang mite. Na diri ang subject, pero silang duha gatapad gyapon. Mauna gyud ang checksang sa mite. Gets niyo, guys? Nagbutang sa ko diri note, guys, nga ang location particles kay e or eso. In case nakalimot mo sa difference sa e and eso, ang gikapoy na mo og balik atong video, e is gamiton nimo
if wala ra kay gibuhat ana nga location, if lagisgot ra ka sa location like gapundo ra ka diha. ESO if naa na kay gibuhat. Magama na lang tag example nga gamito na to ning ESO. In case nakalimot mong screenshot guys, screenshot na lang ninyo or kopya. So i-pause then screenshot. 1 2 3. Next is kanisad para namoy guide. Pause then screenshot. 1 2 3 go. Let's do an exercise, guys, using this sentence. So, the example sentence is, Hwajin is dancing in front of the mirror. Di lang ako ibisaya. Ako siyang gi-English para mas masabtan. So, in Bisaya pa, nagsayaw si Hwajin at ubangan sa mirror. So, gamaan ni siya in a Korean sentence using either ani nga mga ways. So, either pili mo 1, 2, 3. Pero kay naman sir subject, so either 2 or 3 nga way inyong gamiton. So, i-pause lang ni nga video, then i-try og gama. Then, let's answer together. In case og wala mo kay baw ug unsa ang kanang Korean sa dancing, ibutang lang ninyo ang English. Ang importante ani is makaybaw ba mo unsaon siya pag-create into a sentence. Pero mas maayo good if kaybaw na mo unsa ni nga mga vocabs. So, ibutang na to, nauman na mo. So, gamon na to siya as number 2. Subject una, then noun, then special noun plus location particle, then verb. So, how would we create it in a sentence? First, subject, Hwajin. Hwajin. Then, ang iyahang particle is I. Subject particle niya is I. So, may mong Hwajini. Subject. Next, noun or location, which is mirror. So, mirror in Korean is 거울. Ang sayo man si Hwajin diri sa tubangan sa mirror, guys. Anyway, Hwajini, 거울. Next, spatial nouns plus location particle. Spatial noun is, unsa man, in front. So, unsa may front in Korean? It is up. So, up. Then, ang location particle niya is either or eso. Nya, di ba ningon ko nga, if ang gamiton ninyo, wala siya gibuhat na hisgot siya sa location. If eso gani na siya gibuhat na ni action, unya kay nagdancing man siya, so mo na ang gamito na to nga location particle is eso. So may mo siyang Hwajini, 거울 앞에서. Next is verb, which is dancing, and dancing in Korean is 춤 추다. And need pa nato ni siya i-conjugate into present tense, guys, ha? And if dili pa mo kaybaw mo conjugate ani into present tense, find my video about conjugating into present tense para makaybaw mo saon. So, either pwede ka moingon og 춤춰요, 춤, or 춤 추고 있어요. So, 화진이 거울 앞에서 춤춰요. Or, 화진이 거울 앞에서 춤추고 있어요. Same na sila, guys. It all means Hwajin is dancing in front of the mirror. Now, let's try to create a Korean sentence using this third way. So, mauna ang noun or location. Nakagama na mo ni nga third example. If wala pa, i-pause sa ang video, then pagama sa mo. So, i-assume na nako nga na-pause na ninyo yung video and manamo o ganang gama. So, if magama tani nga third way, first is noun or location, which is unsa man. Sa ganito, mirror or 거울. 거울. Next, kay iba anak ko nga location. Then, magsunod jud always ang spatial nouns, which is, ani nga sentence is in front, or in Korean, up. Then, ang iyahang location particle, eso. So, 거울 앞에서. Then, subject, which is si Hwajin. Then, butangan din, particle nga, 이, 화진이, verb, 춤춰요, or 춤추고 있어요. 거울 앞에서 화진이 춤춰요. Or, 거울 앞에서 화진이 춤추고 있어요. For sure, nakasabot na mo, taga mo na kong assignment. So, mali siya, guys. Inyuhan ning i-create into a Korean sentence using adtong tulo ka ways bitaw nga akong ipakita ninyo. And if dili mo sure if sakto ba mo or dili, you can comment your answers in the comment box, of course. Then, let's check it together.
Or if mauwaw mo comment, kay basig masayop mo, ay mo kabala ka kay sa next nga video, magbutang ko una og unsay mga answer ani nila before ko mo discuss sa next nga topic. So if wala pa mo naka-pause, i-pause sa ninyo guys or kopya para mag-try mag-practice og answer. So more to siya guys. 1, 2, 3. Actually, kani nga topic is dili kayo lisod pero gamit ni siya kayo, especially if gusto ka mag-create bitog sentences. So ang imuha lang yung buhaton ani is kinahanglan nimo memorize tong mga vocabs para ini-create ninyo sentences, dali ra para ninyo. So, mara to siya guys. I hope nga namoy na-learn and dugay-dugay ra ba pag wala nakagamag video. Pero don't worry, kay magaman ako og videos if nagyapon ko sa mood. So, mara to, bye!